Ito, mga kababayan, yung sunod. Ano yung sunod, Kent? Dito na naman tayo, mga kababayan. Pulong Duterte, no? At Sara Duterte napahiya sa buwelta, no? Ni Jose Claire Castro ng Palasyo. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo yung buwelta ni Jose Claire Castro kay Sara at kay Pulong. Ito ka ngayon, pahiya sila, mga kababayan. Ito, pakinggan nyo po. Sinagot ng Malacanang ang paniningil ng pamilya Duterte sa paghimlay kay late President Ferdinand E. Marcos sa libingan ng mga bayani. May banat din ang palasyo sa puna ni VP Sara sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa Middle East. Ayan na. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Pahiya yung magkapatid. Magkaiba ang utang na loob at hustisya. Ito ang sagot ng Malacanang sa pahayag ng Duterte Camp na ang umano'y kidnapping ni former President Rodrigo Duterte ang isinukli ng mga Marcos matapos ilagak sa libingan ng mga bayani. So yan po, mga kababayan, kung naalala ninyo kahapon, yan yung pong pinakita ko sa inyo na testamento ni Pulong Duterte, mga kababayan, na ang tatay daw nila ay ipinalibing ng kanilang tatay, ngunit ang tatay naman nila ay ipinakulong ni Marcos. Ayan po yun, mga kababayan, ang sinabi ni Pulong kahapon. So, sinagot ng palasyo. Ang sabi kasi ni Pulong, March 11 is just a date. It is a reminder of loyalty, repeat with betrayal, of service answer with persecution. Para sa kongresista, palatandaan ang pag-aristo sa dating Pangulo at pagdala sa kanya sa dahig ng umano'y pagpili ng administrasyon na maghiganti imbis na magpasalamat. Dahil it was my father who allowed the late Ferdinand Marcos Sr. to finally be laid to rest at the libingan ng mga bayani. Instead of gratitude, what the Filipino no witness was betrayal. No, yun ang sabi. So, sinagot ni Jose Claire Castro Ang kanilang ama. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate Ma'am Julieta, hello po. tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata Yeah. sa maaaring nadulot Oh. ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Oh my gosh. Hindi rin po pwedeng ipikit Oh, ng God. gobyerno at ng Pangulo ang Correct. kanyang mata Very sa mga correct. sinapit po ng mga Tama. complainants Yes. dito sa ICC. Yes. Doon pa man, nagpasalamat na raw si PBBM sa ginawa ni FERRD. Aprobado din naman daw ng Supreme Court ang petisyong ilibing doon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero hindi raw porke thankful ang Pangulo ay isasawalang bahala nito ang mga reklamo at formal na pagsusugsog ng mga pamilya ng extrajudicial killing victims. Yan nga ang sinabi ko sa inyo, mga kababayan. Isa sa rason na kung bakit si Digong pumunta ng palasyo nagtutungkod-tungkod, naalala ninyo. Pumunta si Digong sa palasyo, no? Pumunta siya doon, kinausap si PBBM, nagtungkod-tungkod. Ang una, alam nyo, ito po ang aking nakarating sa aking source. Ang isa sa mga sinabi ni Digong nung nagkita sila ni PBBM, pumunta si Digong sa palasyo. Ito, ipakita ko sa inyo ha, mga kababayan. Baka sabihin nyo na naman, fake news tayo. Sabihin ng mga DDS. Ito, Digong, ayan, bumisita sa Malacanang. Ito ha, mga kababayan. Ayan, kung naalala ninyo ito po yon. Ayan, ayan o, nagtutungkod-tungkod siya o. Ayan, sinalubong siya ni BBM. Naalala niyo yan? Ayan. Baka nakalimutan niyo yan, ha? Ayan, pumunta siya ng Malacanang yan. Tingnan, nandyan si Lagdamio, nandyan si Bersamin. Natungkod-tungkod siya. Nakalimutan niyo yan? O hindi? Andyan pa si tawag dito, Gibo Chodoro. Andyan pa si Anyo. Bulag pa nga si Anyo dyan eh. Nagpa-opera ng mata. Si Bongo. Ayan ha. Yang mga time na yan, mga kababayan, na bumisita si Digong dyan. Alam nyo ba ang sinabi ni Digong Lamesa? Naupo sila dalawa, PBM. Harap sila, ganyan. Ang nakarating sa akin na source, no, ay, ang sabi, ibalato mo na lang sa akin si Michael Yang. Huwag nyo nang ano mo na si Michael Yang sa akin, barato mo na lang.
Tapos yung Parmale, hayaan mo na yung Parmale, ano mo na lang sa akin. Alam niyo ang sagot ni PBBM, Mr. President, kung ganun man lang, walang problema sa akin yan. Pero kung yan may magkalkal niyan, merong mag-imbestiga niyan at buksang muli itong mga problemang ito, ay wala akong magawa, Mr. President. Kasi ano kung mabuksan ito ng kampo, nandyan naman ang mga liberal. Alam naman natin na gusto ng transparent yan. Kung sakali ba, pagka ito'y binuksan, wala akong magawa. So ngayon mga kababayan, sabi ni Digong, BBM, wag kang mag-alala, BBM. Sige, salamat. Basta asahan ko yun. Uwi muna ako Davao, BBM. Salamat. Pagdating sa Davao, bumuo sila ng rally. Kauna-unahang rally na tinatawag nilang palautog rally. Yung mautog, yung mautog rally. Tapos magugulat kayo doon, biglang umakyat si Digong sa stage. Kasi nabuko na ito na merong warrant sa ICC, tapos impeachment kay Sara, tapos itong kay Michael yang Parmale na buksan. So ngayon mga kababayan, ito ang ginawa ni Digong, umakyat ng stage. Meron tayong presidenteng bangag. Ito ha. Wala akong sinabi na gano'n. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na gano'n. Wala daw sa sinabi. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. May drug addict tayo na presidente. If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw inawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs. Diba? So, patay mali siya, walang sinabi, hindi ko ginawa yan, walang ganyan. Kasi sobrang gigil, si Bongbong Marcos bangag noon, bangag ngayon, bangag ng ating presidente. So ito yung rason mga kababayan. Pakinggan nyo ha. Pandaw ng Supreme Court ang petisyong ilibing doon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero hindi raw porke thankful ang Pangulo ay isasawalang bahala nito ang mga reklamo at formal na pagsusugsog ng mga pamilya ng extrajudicial killing victims. Isa sa rason yan mga kababayan. Sabi nga ni PBBM, hindi porket ipinalibing ang tatay ko ni Digong, ipirmado naman ng Supreme Court at pumayag naman ang Supreme Court na ilibing ang tatay ko. Pero hindi po dahil ipinalibing, ay pagtatakpan ko na lang lahat ng mali at problema at kabulastugan niya. Kung sakali man na may mag-imbestiga, kung sakali man na may magreklamo katulad sa mga biktima niya sa extrajudicial killings, hindi ko na yan mapagtakpan. Yun ang sabi ni PBBM. Ayan tingnan nyo ha. Salamat na raw si PBBM sa ginawa ni FERRD. Aprobado din naman daw ng Supreme Court ang petisyong ilibing doon si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero hindi raw porke thankful ang Pangulo ay isasawalang bahala nito ang mga reklamo at formal na pagsusugsog ng mga pamilya ng extrajudicial killing victims. Sa isang post ni Davao Congressman Pulong Duterte, habang buhay na raw maaalala ang March 11 o ang araw na dinakip si FPRRD bilang araw ng kataksilan ng Marcos Jr. administration na mas pinili raw ang political vengeance kaysa gratitude. Samantala, sinagot din ng Malacanang ang kritisismo ng Vice President. Kita ninyo? Tama, di ba? Nagtugma sinabi ko. Pumunta nga si Digong sa Malacanang. Yun yung huling apak niya sa Malacanang at yun yung umpisang binira niya si BBM. Kasi bakit?
hindi siya pinoprotektahan ni BBM. Kaya sabi ni Pulong, instead na magpasalamat, paghihiganti ang ginagawa. Ipinakulong instead na magpasalamat. 'Di ba? Sabi nga ni PBBM, hindi naman porket nilibing nila ay thank you ako. Kung merong mag-imbestiga dyan, merong magreklamo patungkol sa ginawa niyang kabulastugan, lalong-lalo na yung mga biktima sa war on drugs, may magawa ba si PBBM? Pagtatakpan ni PBBM yung mga biktima dyan ng mga namatay na walang due process? Walang magawa si Marcos dyan. Ang tanging gawin ni Marcos dyan ay hustisya. So ngayon mga kababayan, nung hindi ito napaggampanan ni Marcos, hindi napagtakpan, si Marcos ang kanilang binabalikan. Kaya mismo lumabas sa bunganga ni Pulong, instead na magpasalamat kasi pinalibing ang tatay, paghihiganti ang ginawa, pinakulong ang tatay namin. So ibig sabihin, aminado sila na binira at siniraan nila si Marcos kasi imbis daw magpasalamat, paghihiganti. So, ano ibig sabihin ng paghihiganti? So, aminado sila na inaway nila si Marcos. Di ba? Na walang ginagawang paghahanda ang gobyerno sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ayon sa PISE, 2022 pa ay may banta na ng gera at dapat Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, diyan nag-umpisa ang sigalot ng Duterte versus Marcos. Duterte versus Marcos. Diyan nag-umpisa ang away nila. Ang gusto ng mga Duterte, protektahan sila ni Marcos. Pero si Marcos ayaw kasi gusto ni Marcos transparent, patunay. Kasi ang sabi ni Marcos, pinagbigyan kami ng taong ibalik sa posisyon na to. Linisin, ayusin at itugma ang mali. Ituwid ang baluktot. Ayaw ni Digong ituwid. Gusto niya baluktot lagi. Ayaw ni Marcos ng ganun. Kaya that's the reason why na mga kakamping ay sumuporta kay Marcos na instead of ayaw. Kasi nakita ng mga kakamping na si Marcos ay tuwid. Ayaw ni Marcos ng baluktot. Napansin kasi ng kakamping na ang mga ginagawa nila na tuwid na daan ay parang sinubaybayan at naging paralel. Ang tuwid ni Pinoy, tinuwid ni PBBM. Kaya ang nangyari ngayon, mga kababayan, si Digong nagalit. Kaya sabi ni Pulong, instead na magpasalamat ka, pinalibing ang tatay mo, pinakulong mo yung tatay ko. So, paghihiganti. Diba? Kaya sa mga kakamping, kaya naintindihan natin ang mga kakamping at loyalista ay nagkakaisa dahil pareho na sila ng pinaglalaban. Ang pinaglalaban ng kakamping ay ayaw nating payagan na ang China ay babuyin tayo at agawin ang dapat ay sa atin. So which is nakita ni Mama Leni Robredo. Anong sabi ni Mama Leni Robredo? Kung bakit ang mga kakamping ay sumuporta kay PBBM. Ito, Leni Robredo to PBBM admin. Pakinggan ninyo reaction Leni. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights. But we should have done it 6 years ago. Hindi para 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon. Nung bagong-bago pa lang yung desisyon ng arbitral tribunal. Diba? Sabi ni Leni, nagsayang tayo ng 8 years. Kung noon pa lang 8 years ago, ay ginawa na yan ni Digong, hindi sana mapunta sa ganyang punto. Ang sigalot ng West Philippine Sea. So in fairness, administrasyon ngayon sa current administration kay PBBM, kung ano man ang ating pinaglalaban ay pinaglalaban din niya. Na instead sana nangyari na yan 6 years ago. Kaso wala yung previous administration, sabi niya, di ba? Isa sa rason yan mga kababayan na kung bakit ang kakamping sumporta kay PBBM. Kasi ang pinaglalaban ng kakamping at ang kanilang adhikain ay ganun din ang ginawa ni PBBM, pinagpatuloy. So, nagustuhan ng kakamping, so sumuporta ang kakamping. Mamili ka, doon sa sumuporta sa adhikain nyo o doon sa salungat na kalaban ang tingin sa inyo. Di ba? Yun mga kababayan.
Ngayon, naintindihan nyo na, mga loyalista at kakamping, na kung bakit ang mga kakamping ay sumuporta kay PBBM at bakit si Leni Robredo at ay mas gusto ang panukala ni PBBM kaysa sa panukala ni Digong. Yan ang isa sa rason, di ba? Ang galing ko magdugtong-dugtong ng kasi nagmamatch lahat eh. May mali ba sa sinabi ko? Wala. Kaya si Digong, si Sara, galit kay PBBM kasi hindi sila naprotektahan sa kanilang kabulastugan. Sabi nga ni PBBM, hindi ako thankful, hindi porket tinalibing nyo ang aking ama, ay suklian ko kayo ng ganyan. Paano kung may mag-imbestiga sa kamalian ninyo? So, mahaharangan ko ba yan? Ganon yon mga kababayan. Alam nyo na. Diba? Yan, dyan nag-umpisa ang sigalot ng Duterte at Marcos. Yung gusto ni Digong, hawakan si BBM sa liig at gawing puppet. Ayaw naman ni PBBM magpahawak sa liig kasi bakit? Mas nauna ang Marcos na naging presidente kaysa sa mga Duterte. So yun po yun mga kababayan. Bakit ka ba naman magpaapak sa dating presidente kung mas may utak ka pa naman kaysa sa kanila? Diba? Sana maintindihan ng mga DDS yan. Nako, Sir Georgie Ganadillo, hindi nila maintindihan yan. Kasi bakit? Ang mga DDS, ganito lang kalaki ang utak niyan. Puro igit. Ang utak niyan, puro igit. Puro tae ang utak ng mga DDS. Pero hindi naman natin sila masisi. Kasi the way they talk, the way they walk, the way they mag-post, ganun talaga sila. Wala tayong magawa dyan. DDS is still DDS. Idiot is still bastard. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Hindi ko po masyadong habaan, mga kababayan. At least narinig nyo po, at least nakita nyo naman po, yung patutsada ni Sara at ni Pulong ay sinagot ng palasyo at napahiya sila. Tapos itong bagong ebidensya ni Ramil Madriaga, yung pagbigay ni Digong ng 2 motor, na 2 klase ng motor, 2 Ducati at 2 Harley Davidson, na nagkakahalaga ang Ducati ng 2 million isa at ang Harley Davidson ay nagkahalaga naman ng 4.3 billion. So ngayon mga kababayan, isa pa itong video greetings ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga. So patunay po ang ebidensya na talagang tagaktak, kulong talaga ang abuti ni Sara. Sabi nga ni Amy Marcos, talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Walang lusutan kung may anomalyaman. Ito mga kababayan, Amy Marcos to Sara Duterte. Kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalyaman. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Kumbaga, hindi makakaligtas kung may anomalyaman. Talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.